Alright. So, malamang napanood na ninyo yung, press con or, interview ni VP Sara kanina 'no, sa ano, ibalik ang tapang at malasakit nila Boss Dada at Banat Bay. Mahaba yun, pero gusto ko dito mag-concentrate dito sa Madriaga na issue. Kasi may nakarating information sa atin, may informant na taga doon, oh, nagbalita taga doon na merong bumisita kay Madriaga. And hindi ito basta-basta kasi this involves conflict of interest. Tingnan muna natin 'to. Ditine sa Camp Bagong Diwa sa Taguig si Madriaga sa kasong kidnap for ransom noon pang 2023. Disyembre naman noong nakaraang taon nang maghain ito ng affidavit sa Office of the Ombudsman kung saan binunyag nito ang pagdadala umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Okay. Unang tignan natin dito, may kaso siyang kidnap for ransom. Malinaw na merong bias dito ang sila. Bakit? Ito, may kasong kidnap for ransom pero ginawa nilang lehitimong witness kuno. Biglang lumabas ito biglang lumabas tapos biglang siya na raw yung tauhan ni VP or kung ano man diyan, yan na yung naging basehan nila. May kaso 'to, On the other hand, yung mga lumabas, una pa lang si Guteza. And then nawala si Guteza, may dumating na 18 na Marines. Una si Guteza, walang kaso, Marine siya. Tapos yung 18, wala ding kaso. Kung dismiss man, may mga reason. Pero sila po, walang kaso na kagaya ng kidnap for ransom. Ngayon, lumabas yung mga key witnesses, Guteza and the 18 Marines. Anong ginagawa nila? Dinidispalko nila, dinidiscredit nila, tinatapon nila. Gusto pa nilang ipatawag pa ng NBI, parang gusto pa nilang kasuhan at kinasuhan na nga. Pero ito, malinaw na may kasong kidnap for ransom. Dito mo makikita talaga na mamaya explain ni VP Sara na talagang meron silang niluluto dito para masunod yung kanilang script. So, tignan nyo yan unang observation natin na ito parang parang hero ba? Saka, ayon sa informant, meron tayong malalaman tungkol dito sa totoong pangyayari sa loob ng BJMP. Umano ng malalaking halaga ng pera sa ilang mga personalidad sa utos daw ni VP Sara. Noong Miyerkules napaulat ang isang insidente sa Piitan na kinasangkutan ni Madriaga at ng isa pang detainee na nagtulak sa kampo nito na humiling ng dagdag na seguridad dahil sa anilay banta sa kanyang buhay. Iniimbestigahan na ito ng NBI. Pinapaldate namin yung personality nung gumawa sa kanya ng some sort of physical or harassment. Ito siya, detention prisoner siya ng Pasay. So, we are trying to look into it. Bakit bigla siyang nalipat doon sa kampo na Bagong Diwa doon sa nakakulong si... I mean, tanungin ninyo yung boss ninyo. Kasi yung boss ninyo ang may power na magpalipat. Tanungin ko kayo, may power ba kung ang pinatutungkulan nyo ay si Sara Duterte? May power ba siya na hawakan yung mga yan? Sino may hawak ng DILG? Sino yung boss ni DILG? Hindi ba si Marcos? So nagtataka kayo, tapos yung pagtataka ninyo ay parang pinapatunguhan yung Vice Presidente. Nakadetain si... Di ba nakakatawa? Madriaga. Sinampahan na ni VP Sara ng reklamong perjury si Madriaga. Kasabay ng patuloy na paninindigang gawa-gawa lang ito ang mga aligasyon laban Kung sinampahan mo ang isang tao, ibig sabihin, you have hindi lang balls, you have the balls and you have the, meron kang basehan, mabigat na basehan na kaya mong patunayan. Kasi kung
'Di ba minsan 'pag, tatawa-tawa ka lang kagaya ng mga response ni Marcos Jr. 'pag siya'y tinanong na siya ay guilty. Gaganon-ganon 'yun, tatawa o kung hindi kaya iiwas, kung hindi kaya hindi sasagot. But itong si VP Sara, hinaharap niya. Nakita niyo naman doon sa hearing ng House hearings, 2 beses niyang hinarap. Hinamon pa niya na tanungin siya pero wala pala silang katanungan kay VP kasi wala pala siya sa script. Nagulat sila na biglang umattend si VP Sara. Oh, para i-save yung kanyang mga tao, ganyan dapat. Hindi yung kapag nalalagay na kayo sa alanganin bigla mong iwanan yung tao mo, ganyan ang ugali ni Marcos. Sa kanya, itinanggi rin ng kampo ng bise na may kaugnayan sila sa mga umano'y banta sa buhay ni Madriaga. Para sa agenda, Okay. Maalala na ninyo last month ata yun. Bigla nilang pinalutang na ito raw si VP Sara ay meron daw binisita sa piitan. Alala niyo yun? At ang sinabi, abogado ang nagsabi. Abogado ni Madriaga. Only to find out, sabi ang binisita daw ay si Madriaga. Only to find out, hindi naman pala. Hindi ko mawari kung bakit binisto ni John Vic Remulla na hindi si Madriaga ang binisita, kundi si Secretary, binabanggit po ng abogado ni Madriaga na si VP Sara ay pumunta sa BJMP. Sa inyo ho ba, napacheck nyo na po ba sa BJMP kung merong CCTV, merong visitation documents? Bakit sinasabi? Bakit gusto nilang i-frame na si VP Sara ay binisita si Madriaga? Kasi ang gusto nilang palabasin, may conflict of interest, which is may posibilidad na babayaran siya o offeran siya. Which is nakita nyo yung ngayon, yung balita ngayon na meron daw nag-offer ng $2 million sa kanila or 500 million or 100 million. Kasi hindi naging successful itong unang sinabi ng abogado ni Madriaga na hindi mapalad kasi sinungaling. Nabisto ni John Vic Remulla. Kung pumunta ba talaga si VP Sara sa BJMP sa Camp Bagong Diwa? Pumunta siya ron pero kinausap niya si Arnie Tevez. Hindi si Madriaga. Si Arnie Tevez? Si Arnie Tevez ang usap. May CCTV po nung footage? I think so. May records yung warden pinakita. Paano yan? So, una pa lang, may kasinungalingan yung abogado ni Madriaga. Ngayon, yung sinasabi ng abogado ni Madriaga ngayon na may kumausap sa kanila para i-bribe, para patahimikin, para hindi na mag-witness itong si Madriaga, paano tayo maniniwala? Dito nga nagsinungaling na siya. 'Di ba? Hindi kasi hindi man niya sinagot na, mali si John Vic. May pruweba ako, eto may record kami, may logbook. Pero hindi. Ano yun? Parang sige na lang, nagsinungaling ka, nabisto ka, parang wala lang. Tapos ngayon sasabihin mo, may lumapit sa inyo, sa kampo ninyo para pati. Hindi na kami maniniwala kasi nagsinungaling ka na eh. Pathological liar ang tawag dyan. Ngayon, ito tandaan nyo itong mukhang ito. Kasi itong mukha na ito kasama doon sa informant sa information na nakuha natin doon sa informant. Okay. Ito kasi yan. Babasahin ko yung message. Na ito, may pasok dito yung conflict of interest. Basahin muna natin Ito, pasok dito yung conflict of interest. According to dito is yung RA 6713. Conflict of interest. If, bistado na. A visit by the Secretary of the Department of Interior Local Government to a specific detainee at the Bureau of the BJMP facility can be considered a conflict of interest. So ito po ay perceived or potential conflict of interest, RA 6713.
or yung tinatawag na ano yan, Code of Conduct for Public Officials. So anyway, perceived conflict siya kasi DILG asks kahit with good intention, yung visit niya doon ay lalo na kung high profile at special, preferential, undue treatment to specific individual. So perceived conflict daw yun. Kasi siyempre, ano yun, may something. Matatanggal na doon yung impartiality, yung equality, treatment sa mga detainees. Kasi bakit mo binisita? High profile na inmate yan, na detainee, high profile po yan. So, bakit mo binisita? Kasi ito, yung mensahe sa atin, basahin ko na lang Hindi ko pwedeng i-flash kasi syempre for security reason. So ito, actually nung December 14, ito rin yung ito yung binlog natin na ang may na dalawa sila na dumadalaw kay Madriaga. Ito December 14 ito Kay Madriaga de la Paz ang apelyido nung isa. Ang nakakainis, tahimik ang Annex 2, walang nanggugulo kaya di masaya lang sila doon. Kahit nakakulong ngayon, sisirain ng bakla na yan. Bakla si Pebbles Pebbles Talakera kasi binisita ni Pebbles Talakera. Yan sa kasinungalingan niyang walang si Madriaga gawa-gawa lang nila yan. Ngayon po, andun na naman si Pebbles, dumadalaw sa kanya. Marcos talaga ang nasa likod ng paninira kay VP. Itong nung December ito. Ngayon naman, noong Tuesday lang. Nung date ba nung Tuesday? Kasi Wednesday ata yung start nung hearing, 'di ba, sa House of Representatives doon sa impeachment. So halatado kasi March 3 yung dalaw. Monday yung dalaw. And then the next day yun yung start ng hearing. Malaw daw si John Vic Remulla kay Madriaga. Sabi daw po, pinatawag na daw ng Malacanang ang judge nila Madriaga. Pinatawag ng Malacanang ang judge nila Madriaga sa kaso nila. Pinaghahanda na nga po sila kasi may anytime daw lalabas na sila. So yung kaso ni Madriaga na kidnap for ransom, asahan ninyo biglang madidismiss yan. Bakit? Anong kapalit? Pag-testify, pag-witness, laban kay VP Sara. So, isi-secure daw yung mga pamilya. Kaya inilabas nila yung issue na merong nagba-bribe. Makita ninyo, tingnan ninyo dito yung connivance ng gobyerno at saka nitong sila Madriaga. Kasi bakit hindi kinwestiyon ng DILG o nila yung abogado ni Madriaga na si Palad, yung unang pagsisinungaling niya. Kasi mismo si John Vic Remulla ang nagsabi na hindi si Madriaga ang binisita kundi si Teves. So doon pa lang, it's a lie. So ngayon, naglabas na naman yung abogado na mayroong nagbabribe sa kanila. Bakit hindi kine-question nitong taong ito? Bakit? Kasi ang sagot, magkakasabwat sila. So, kunwari ilalabas nila ngayon na may nagbabribe para ang susunod nilang gagawin ay eto na, palalabasin nila, isisecure kuno yung pamilya, isisecure si Madriaga dahil may nagtitreat daw. May nanggulo daw at gustong patayin daw si Madriaga doon sa loob ng BJMP. Pero that is just a premise para sa kanila. Gawin ang susunod dito na sa susunod, palalabas nila. Kaya nakita nyo, isisecure daw, babantayan daw si Madriaga. Ang susunod dito ay palalayain siya. Giyon ang mangyayari dyan.
So, ayan, yun nga, yun lang, kalaban ni Madriaga si Harry Roque sa kidnapping kaya gobyerno ang nag-aayos sa kaso nila ngayon. So, yun lang yung ano, very short lang talaga ang message na ipinaabot sa atin na binisita nitong si John Vic Remulla si Madriaga. Ang tanong, bakit? Si Madriaga ay hindi lang ordinaryong inmate or detainee. Siya po ay high profile na nagtuturo witness laban kay VP Sara. So ang tanong, para hindi mababahiran at maisip na bias ka, bakit mo binisita si Madriaga? So yan po ang tanungin natin kay John Vic Remulla. Yun pala, ang kasagutan dyan, konektado kung ano yung mangyayari sa House. Yan sa impeachment. Kasi isa sa mga grounds ay magtuturong witness ay itong si Madriaga. So, talagang nakasulat na yan sa kanilang gameplay. Naka-blueprint na yan, kumbaga sa playbook nila ito yung gagawin natin. As explained mamaya explain sa atin ni VP Sara yung pagtatangka nilang ganyan. Pero sa ulit-huli hindi magtatagumpay. Ngayon, I will give you an example. There was a Madriaga version 1. Okay? Itong si Madriaga na ito yung 2.0. Balikan natin yung isa sa mga ginawa nilang ala Madriaga noong araw. Na yun nga. Ito, maalala ninyo ito. Okay? Ang abogado na naghahandle nito ay yung si Attorney Jude Sabio. Pero kahapon Ito yon. Ito po. Yung tinakil natin last time. Ito po si Attorney Jude Sabio na pinakaunang nag-file ng complaint laban kay PRRD sa ICC noong 2017. Ito po ay under sa paghawak sa kanya nila Trillanes at ni De Lima. Pero later on, nalaman niya na malaking kasinungalingan pala ang mga pinaggagawa, fabrication pala ang pinaggagawa nila kay PRRD laban sa ICC. Kaya, nagpa-interview itong si Sabio sa media. Ito po, yan. Maalala niyo si Gadon pa yan, saka si Christian Esguerra. O Christian Esguerra, bakit hindi niyo ito ipalutang? I mean, itong issue na to na merong Attorney Jude Sabio na unang nagkaso kay PRRD sa ICC pero later on, binawi niya kasi nalaman niya sinungaling si Trillanes at De Lima. Ano to? Parang baliwala na lang ba to? Namatay na lang itong attorney na ito na hindi man lang nabigyan pansin yung kanyang pag-expose na sinungaling si Trillanes. I mean, sinungaling sila eh. They're very good at fabricating stories. So, paano natin sila paniniwalaan ngayon? O, di ba? Nag-withdraw siya eh. I'm only saying that that case is no longer in the interest of justice and I'm acting in the interest of justice. And I hope that Prosecutor Bensoda will realize that that case, directed by Senator Trillanes, Senator De Lima, and Father Alejo, and the rest of them, is purely part of politics. They invented videos, they invented lists, accusing many people, including the family of the president. I'm only saying... See? They invented videos. They invented stories, pictures, whatsoever na inilabas nila. So lahat nung inilabas nila, I mean evidence nila sa ICC ngayon, panay hearsay, istorya, peke, fabricated. Ito na nga oh. Ayan na nga. Tapos maglalabas kayo ng ng Madriaga. Yung Madriaga ngayon na as witness ko O nakita nyo, binisita ni John Vic Remulla kasi magkakasabwat pala sila. Talagang kasama yan sa kanilang plano. Biruin ninyo ito in-explain ni VP Sara sa atin. Basta naiano ko na sa'yo, nabasa ko na yung message, yung informant natin, na binisita ni John Vic itong si Madriaga and that is a clear violation of RA 6713
or the conduct of code of conduct of the public officials. Conflict of interest. Ito explain sa atin ni VP Sara no kung papaano yung ginawa nilang plano para matuloy yung impeachment. Impeachment, meron silang sinasama pang iba na yung si Madriaga. Ano po ba ang kwento sa likod nito? Oo. Si Madriaga ay kinasuhan ko ng perjury dahil hindi ako papayag na itulad nila ito doon sa ICC case ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung makikita niyo yung ICC case, ang mga unang sinabmit doon ni Trillanes ay si Las Cañas at si Matubato. Kasi galing yun dito, di ba? Sa atin. Yun yung pala yung dati. Kasi nung nag-withdraw na si Attorney Jude Sabio, di ba, meron silang inilalabas na mga, saka sila nag-fishing expedition. Yun, nakuha nila si Las Cañas. Nakuha nila si Matubato. Una si Matubato. Kasi si Las Cañas dati, sabi niya wala namang Davao Death Squad. Ibig sabihin, andun pa siya sa mga Duterte. Ewan ko kung paano nila nakuha. Siguro, binigyan, no? Kaya nakuha nila si Matubato, saka si Las Cañas. So, this is just like same old playbook as yung Madriaga ngayon. Sa Pilipinas, meron silang hearing, pinabayaan sila ni PRD na magsalita, nagsalita sila, nagpa-interview sila, ganon. Pero hindi question yung credibility nila. Yes. Yun Parang na eh. tinanggap na lang ng lahat na totoo yung sinasabi ng witnesses. So dito, pagdating kay Madriaga, nag-file kami ng perjury kasi sinasabi namin walang katotohanan lahat ng sinasabi niya. At ito yung aming mga ebidensya bakit namin nagsusuporta sa sinasabi ko na hindi totoo yan. So, lesson yan sa mga Duterte. Kasi nung una, medyo kampante siguro si PRRD na, hindi, wala naman yan, walang ebidensya. Pero makikita mo pala, kahit pala walang ebidensya, basta't kasabwat mo ang gobyerno, pwede. Lahat pwede. Kahit salita lang ng isang kriminal, may kasong kidnap for ransom, pwede. Ganun yun. So ngayon, ang solution dito ni VP Sara, kailangan niyang kasuhan yung taong nag-aakusa sa kanya. Kasi dito sa korte, mapapatunayan mo talaga eh. Mapapatunayan mo na eto may ebidensya ako na hindi ko tauhan yan. Ito mga ebidensya ko kasi korte yan. Pero sa impeachment court, magbutuhan lang yung mga senador at mga congressman. Paano niya i-depensa yung sarili niya? Saka kahit i-depensa yung sarili niya, may sarili ng decision yan kahit dadaan pa sa proseso na impeachment na yan. Meron na yan, luto na yan. May kumpas yan eh. Political nga eh. Kaya dito sa perjury na kaso, dito niya mas mapapatunayan na hindi totoo yan. Mawawalan ng credibility yung pagiging witness kuno ni Madriaga sa impeachment. Makikita nyo, actually 6 nga pala no? May 3 akong hindi pinangalanan. 1, 2, 3. Tapos, Makabayan, BBM, Pink Yellow. Meron pang 3. Makikita nyo, sa mga lumalabas na news items, sinasabi bagman, sinasabi aid, sinasabi civilian intelligence agent. May mga ganun sila na words na hindi mo makikita doon sa affidavit. So bigla na lang siyang may Iniba-iba, no? narrative na sila. Kasi kapag hindi nag-succeed yung unang step nila, meron silang plan B. Kung hindi na naman na yung plan B, may plan C na naman sila. Bakit?
Kasi, kung makikita ninyo yung Madriaga affidavit, lumabas yon pagkatapos na ma-dismiss ng Supreme Court ang impeachment. Yung una nilang impeachment noong 2025. Yung una nila. Kasi doon sa kwento nila, wala silang, kumbaga, whistleblower. Kasi lahat nung kanilang Oo nga, walang whistleblower. So, kailangan nilang gumawa ng whistleblower. Kailangan nilang mag-fabricate. Kailangan nilang humila. Kagaya ng ginawa nila doon kay Las Cañas, Matubato, at yung babae na ito na winidraw ni Atty. Sabio. Teka nga pala, baka sabihin nyo, gumagawa tayo ng kwento. Meron talaga nag-message sa akin, pero tatakpan ko na lang. Ayan. O, ayan. Paano ba? Wait. Oh, John Vic. Nakita niyo yung pangalan? John Vic. Okay, so sige, tuloy natin. ebidensya, kinuha lang nila at sila lang yung nagsasabi, mali ito, mali ito. Sila lang yung nagsasabi. Wala ni isang tao silang hawak na nagsasabi, uy, kinuha yung pera, uy, hindi totoo yan. Wala silang ganon. So, ang ginawa nila, dinagdagan nila ng isang Madriaga na hindi totoo ang sinabi at sinasabi nila, ito yung missing link ko, Yan. si Madriaga. Kaya talagang ito ang trato nila dito kay Madriaga. Teka, nakalimutan ko at ang basahin eh. Maganda daw yung buhay niya eh. Ano daw siya, VIP daw siya doon. Ang trato daw kay Madriaga ay VIP siya doon. Kasi syempre, kaya VIP ang treatment sa kanya kasi makakatulong siya doon sa impeachment ni VP Sara. At ang kapalit nun, pera at saka yung paglaya niya. So sa ibang araw, pwede natin pag-usapan pa isa-isa yung affidavit ko kay Madriaga na hindi ko kilala yung taong yan. Hindi ko man lang nakausap yan ng kahit ano. Tapos, VP, connecta natin. I-connecta natin. Diba? Itong Whistleblower. itong Madriaga, no? Oo. Reputation-wise or credibility-wise, meron ding isang grupo ngayon na nagsasalita patungkol sa corruption. Yun. And we are talking about 805 Tama. billion in total ng na-deliver daw nila sa mga congressmen at saka sa mga mangilan-ngilang senador. Ayan, reputation-wise, credibility-wise. Tingnan natin. So, anong masasabi nyo doon na parang kayo, grabe yung paghahanap nila ng ebidensya, mantakin mo 3 taon na halos inuurot-urot nila ito hanggang makarating dito sa impeachment. Samantalang ito, yung kung hindi kayo Kasi kung tutuusin, bakit hindi na banggit ang Madriaga doon sa first na impeachment last year? Bakit ngayon lang? updated, VP, may mga dating membro ng AFP na lumabas, nagdi-deliver daw sila ng mali-malitang pera at documented. May mga pictures sila, may mga proof sila. Pero bakit parang hindi ito binibigyan ng priority ng gobyerno ngayon? Napansin ko na yung gobyerno hindi sila seryoso sa anti-corruption program nila. Kasi kung makikita mo, pinakita natin, diba, na yung impeachment ko, lahat yung ebidensya na yon, sila lang ang kumuha, sila lang ang gumawa, sila lang ang nagsabi, mali ito. Pero pagdating dito sa kabila, sa mali-maletang pera o tinawag nila na basura, walang in aid of legislation doon. Kaya nga. Si Zaldico, on his own, nagsalita siya. Ito yung nalalaman ko. Si Gutesa, nagsalita siya. Tinuro pa nilang mastermind yan, si Zaldico. Ito yung alam ko. Itong 18
na dating security personnel ni Zaldico na ordinaryong mamamayan, walang kapangyarihan, alam niyang kakasuhan siya, alam niyang habulin siya, alam niyang papahirapan pamilya niya, alam niyang posible siyang patayin. Nagsabi ng kanilang nalalaman, hindi ko kilala to ha, walang makakapagsabi dyan sa kanila na kinausap ko sila o nakita ko sila o kinita ko sila. Kahit man Parang yung Madriaga, ganon? Wala. mga kasama nila, yung abogado. Walang makakapagsabi dyan sa kanila na alam ko kung ano yung ginagawa nila. Ito, mga ordinaryong tao na nagsabi, ito yung alam namin sa korupsyon eh. Pero makikita nyo, sobrang tahimik nung gobyerno. Kaya nga. Wala man lang silang, we take this seriously, Wala. and we will look into the allegations, we will check the documents, we will look into the photos. If these are real, Siniraan pa nga nila eh. walang ganun. Nasabi ni Lacson, kahit daw 5 taon, hindi daw mauubos yung 800 billion. Ang lumalabas lang, ay nako, mga dishonorably discharged yan. Ay nako, pakawala yan ng mga Duterte. Ay nako, si Zaldico ba pakawala namin? Si Zaldico kasama nila yun, diba? Oo. Siya yung Shiminit, diba? Kaya nga, dyan nag-umpisa ang Shiminit. Tapos ngayon, Kanya galing yun. Yung Shiminit. Kay Zaldi galing yun. Against me. Pakawala ba namin yan? Si Guteza, wala man nakakilala dun sa kanya. Paano naging pakawala namin? So, sa mga ganon, kapag tinatama natatawa nga ako dun yung sinabi kanina ng NBI na bakit daw yung nasa Pasay City Jail nalipat daw sa BJMP. Sino may kakayahang gawin yun? Duterte na naman. si Martin Romualdez, si BBM, yung administrasyon, kung sino man yung mga tumanggap ng maletang pera, hindi nila siniseryoso. Iniisang tabi nila, sineset aside nila na para bang baliwala. Ang ginagawa nila, Ang tanong, bakit? inaatake nila yung notaryo, inaatake nila yung kung sino yung tao, hindi man lang nila binabanggit yung sinabi ng tao. Meron ba itong katotohanan? Dahil 18 na ito Oo. na ordinaryong mamamayan. Lumabas si Zaldico. Kasi mag-isa niya lang. Anong ginawa nila? Sinungaling daw. Tapos pinahahanting na nila. Ngayon, hindi ko na alam saan na. Maalala ko pa nga, salita ng salita si Toby Chanko. Ngayon, tahimik na. Zaldico, lumabas. Ganito, ganyan. Tapos biglang lumabas ang isang Gutesa. Pinatutunayan yung sinasabi ni Zaldico. Hindi raw notaryo yung kanyang affidavit. At sinungaling daw at kung ano-no. Biglang nawala. Biglang lumabas yung 18. Paano mo mapatatahimik yung 18? 18 na po yan. Hindi lang 1, 2, 3. 18. Kaya nagulantang sila kasi akala nila napatahimik na nila yung Zaldico, Toby Chanko, Gutesa. Biglang may lumabas. Ang dami nila. Na nagsasabi, ginawa namin ito. Naghatid kami ng pera sa mga taong ito. Wala. Tahimik. So makikita mo, seryoso ba talaga ang gobyerno sa anti-corruption? Hindi. Wala. Exactly. Wala silang pakialam. Kasi tatamaan sila doon sa mga Yes. katotohanan na sinasabi. Kasi paano mo ba masabi na merong ulterior motive yung mga nagsasalita? What will they gain if they speak about what they know? Diba? Wala naman eh. Hindi man yan tatakbo sa eleksyon, hindi yan mananalo. Hindi naman yan kunwari magsasalita. Yan na nga Yan na nga yung point dyan Yan, yung mga yan, nagsasalita. Hindi sila politiko. Ordinaryong tao. Kaya paano nila sisirain?
sasabihin dishonorably discharged. Pero kapag politiko ang nagsasabi, sasabihin niya, "Oo, kasi tatakbo 'yan." Pero nagulat sila kasi yung lumabas hindi politiko. So nag-isip sila, nabulaga sila, "Paano natin lulusutan ito? O di sasabihin niyo ano, hindi siya dishonorable, hindi marin yung iba. Tapos sabihin niyo si Trillanes para kasuhan niya ang mga 'to." Kontra sa katiwalian sa administrasyon ay mabibigyan ng medal. Wala silang makukuha dyan sa ginawa nila. So doon pa lang mag-iisip na sana yung gobyerno, di ba? Itong tao ito, walang motibo ito para magsalita Mm. ng kung ano Kaya yung nga. nalalaman niya sa katiwalian. Pero nagsalita pa rin siya. So ibig sabihin, merong truth. Buhay na 'yan ang pinag-uusapan. Itinaya ang buhay, ang seguridad, even career. Ah, Diyaan. Pero para sa gobyerno, para sa administrasyon, paninira lang yan. Ang lihis lang yan sa ICC investigation. Yun pa yung sinasabi nila. Pero ang alam mo, exciting yung sinabi ni VP yung next week daw kay Madriaga naman ang pag-uusapan. So ibig sabihin, may next week. Ang sana ipasabi na nila, no? I mean, ni VP may karapatan naman siguro siya na ipa-check yung CCTV diyan sa may BJMP na binisita ni John Vic Rimulya, DILG Secretary, ang isang high profile na Madriaga na nagtuturo kay VP. Ang tanong, bakit? balik ang tapang at malasakit. Binabalik na nga natin ba? Magiging regular program na yan. Palagay ko, napakaganda nito Napakaganda nitong opportunity na to. Kasi marami rin talaga, VP, mga kababayan natin na gusto marinig yung mga sagot mo sa bawat batikos nila sa'yo. Kasi parang sinasabi nila, Banat Bay, masyadong mabait si VP Kaya nga, noong kayo ay nag-file ng kaso kay Madriaga, Gulantang na naman sila. Shit, nagkaso. Paano to? Masisira na naman yung gameplay natin. people are expecting na hindi lang si Madriaga yung sasampahan nyo ng kaso na marami pang iba. Darating tayo doon. I mean, ang ginawa ni VP, binigay niya yung dose, yung own dose or own medicine. A taste of your own medicine. Kasi yung ginagawa nila, 'di ba, pag nagsasalita ka, kinakasuhan ka nila. O ito, nagsalita si Madriaga against VP, kasuhan din natin. So kung ano yung lingwahe nila, ibibigay natin. Ano lingwahe nila, gagamitin natin. Ganun I mean, unexpected nila yung mga galaw ni VP. Kagaya na lang kinuwento ni VP, yung pagpunta niya dyan sa Senado twice. Unexpected nila yun. Kasi wala silang nakahandang mga tanong sa kanya kasi it's not in their script na binabasa nila. So, ako itong interview ni VP Sara, most likely, hindi ito i-amplify or uulitin or i-cover ng mainstream media. Kasi hindi ko alam kung ito ba ay ego ba nila na ito ay napalabas sa SMNI or sa kila Banat Bay or Usdada or talagang yun ang kumpas sa kanila. Huwag niyong ilalabas yan. Ang ilalabas ninyo kung ano yung sagot namin sa kanya. Kasi ganun ang ginawa nila sa 18 Marines. Hindi nila kinover yung press con ng 18 Marines. Pero ang kinover nila, yung sinalsal nila ng sinalsal, yung mga sagot nila Trillanes, nila De Lima, at kung sino-sino pa dyan. Tapos yung press briefing pa ni Auntie Claire, yan yung mga minamagnify nila. So most likely, maganda ito ibalik yung tapang at malasakit. Kaya lang merong merong something na, alam mo yun, parang hindi pa siya may paparating sa buong kapuluhan ng Pilipinas. Kasi nga,
hindi rin siya iko-cover ng mainstream media. Ang iko-cover lang ng mainstream media kung ano yung sagot which is negative. Ganun ang ano niyan, ang nakikita kong mangyayari diyan. Kasi alam nila, although malakas din naman tayo kahit hindi nila ibalita. Mas malakas ngayong social media, kasi sa totoo lang kahit sa pinakasulok-sulok ng abot 'yan. Kahit saan, kahit sa labas ng bansa, abot 'yan. So kung gano'n ang gagawin nila, labanan din natin na gano'n. Ipakalat natin, ipaalam natin sa ating mga kapamilya na ito po ang katotohanan, ito po yung totoong nangyayari, 'di ba? Kasi talagang, 2028 is just, sobrang lapit na. It's just around the corner, malapit na. Kaya ang gagawin nila, 'yan, kailangan na nilang magkakota pa, kailangan nilang magawa na lahat bago dumating yung 2028. In fact, next year, filing of candidacy na. By next year, October, ayan, filing of candidacy na. Hanggang December, ayan, filing of candidacy na. So, next year, halalan na naman. So, good luck. Anyways, mahaba po itong nakita mo natin. May siniwalat dito si VP kung paano minaniobra yung impeachment, yung parang nag-fishing expedition sila. Ibinulgar din dito ni VP na una pa lang, even in campaign, meron ng hatred pala itong si Liza Marcos. Like, narong send pa siya kay VP. Sinend yung speech ni VP, tapos may caption na feel na feel. O, narong send siya kay VP. So, doon pa lang, no? I mean, even the fact na nabasa niya yun, pinakisamaan pa rin niya si Liza, o yung si Marcos Jr. hanggang sa talagang hindi na niya makaya. Like for example, yung pambabastos doon sa isang PNPA graduate na hinihiling yung relo niya, parang kumbaga napuno na si VP na tama na, ito na, I need to resign as the DepEd Secretary para makahiwalay na rin ako dito kasi hindi na tama. So, nakita natin na pag-upo pa lang ng pag-upo ng Marcos administration, mayroon na talagang playbook, mayroon ng gameplay na nakaplano na. So panoorin natin tong buong interview ni VP at ipakalat pa natin. Hanggang sa muli, tingnan natin yung update dito kay Madriaga kasi alagang-alaga nila si Madriaga kasi nga siya ang witness kuno laban kay VP Sara. Hanggang sa muli, maraming salamat.